Oh my gosh, parang yun ang kailangan ko dahil. Gusto mo ba? Alam mo, for a time kasi naisip ko talaga. Na mag-transition? Na mag-transition. Buti hindi mo ginawa. Yun na nga naisip Bakit ko yung babae? Bakit jersey? Bakit basketball? Kasi sabi ng daddy ko, naka-enroll na daw ako sa basketball clinic. Yung summer class na ano. Ako kasi minsan tinatawag akong Ma'am Chad. Halika na nga. What's up mga kinisens? Abang na ba kayo dito sa Chad Kinis Show? Pabongga tayo ng pabongga, kaya naman dapat bongga din ng bongga ating mga guests. At dahil dito sa show na to, ay sure na sure kami na makakalimutan nyo ng ang mga problema nyo kahit isang oras lang, di ba? Wala naman pong masamang makitawa, makipagkwentuhan, kung saan mang panig kayo ng mundo, dapat lagi tayong masaya. Katulad na magiging guest natin ngayon, ay isa po siya sa mga pinakamasayahing taong nakilala ko. At hindi lang po pinakamasaya, isa pa po sa pinakamaganda, pinaka-sexy, at talaga namang yung credentials niya and credibility to the highest level. Dahil siya lang naman po ang first Filipina transgender to win Best Actress sa MMFF and first Filipina transgender news anchor. Ladies and gentlemen, let's all welcome Jervy Lee or Jervy Ryson or Kalad Karen! Grabe naman yung intro mo. Diba? Parang may bayad ako dito, Meron ba? Sana. Ay, Ay, congratulations. Oh my God, you look so good. You're so stunning. Sana ikaw rin. Yun, hindi mo lang binalik. Hindi mo lang binalik. When you sa anchor ka, dapat I mabait believe ka. that there's different kinds of beauty. Yan. And you're one of them. Hindi pa lang uso. Yeah! Ang galing. uso pala. Ang galing. I'm so happy for you. I'm so happy. Mas happy ako for you. Diyos ko, wala lang yan. Look, Diyos ko, Ano ka ba? yung relo, bahay na ang mabibili. Ano ka ba? Yung wedding ring. Wala lang yan. Yung hiko, Diyos ko, wala lang to. Siyempre, di ba? Wala lang pala yan, akin na. Wag naman. Pero I'm happy naman kasi at least nasa point na tayo ng buhay natin that we are able to treat ourselves. Kasi sino bang gagastos ng pera natin kung hindi tayo lamang, di ba? Totoo din naman. Tsaka pinaghirapan mo yan. Tsaka nakatulong na tayo sa pamilya natin, di ba? Napag-aral na natin ang mga dapat mag-aral. Napagawa na natin ang mga bahay na dapat ipagawa. Pinagdaanan na ang mga dapat pagdaanan. So let's focus on ourselves. Kailan ka pa mag-i-enjoy, di ba? Kaya nga ako ngayon hindi ako bumibili ng mga alahas. Oh, ano binibili mo? Yung RF na laser, yun ang ano ko ngayon. Laser, derma, yan ang ano ko ngayon. Sa bahay, mag-isa ka nagdo-derma ng sarili mo. Sino ba naman gagamot sa sarili natin? Kundi tayo din, Oo, di ba? pero saan ka bumili ng machine? Ha? Saan ka bumili ng Eh, machine? minsan pag pupunta ako sa clinic, ninanakaw ko na. Ninakaw mo na. Diretso. Pero parang hindi effective, no? Magpalit tayo ng guest. Ang hirap pag maganda ang guest mo, wala kang maiba to. Alam mo, ayaw ni Chad kasi nagsasabi ako ng totoo. Ay, hindi, as a news anchor, dapat talaga totoo ang sinasabi mo Yes, talaga. dapat factual Yes. and balanced. It's factual. Dapat lahat fact. Katulad nga ng karera mo, ang dami mong pinagdaanan. Yes. At tulad din yan ng pangalan mo. Ang daming pinagdaanan, di ba? Nagsimula ka makilala bilang nakatatlong pangalan ka na actually eh. Kasi ang unang mong pangalan, Jervy Lee. Di ba? So pag-usapan muna natin yan, bago ka naging Jervy Wrightson. Kasi ano yun eh, Jervy Lee, Kalad Karen, tapos Jervy Wrightson. Di ba? Pero para sa akin kasi for me, yung very special yung Kalad Karen sa'yo. Pero special din sa akin ang Jervy Lee dahil dyan kita unang nakilala. True. Sa Jervy Lee, di ba? Si Jervy Lee ba, kasi hindi man yan ang buong pangalan, di ba? Jervy Ryan ang totoo kong pangalan. Jervy Ryan. Alam mo ba kung saan nakuha yun? Saan? Kasi nung, I think, late 80s to early 90s, uso sa mga magulang, yung ginagawang puzzle yung pangalan nila para sa anak nila, sa name ng anak nila. So, ang pangalan talaga ng dad ko is Jerry. Jerry. And then my mom's name is Vivian. So pinagsama. Jervy, that's the first syllable of their names. And then yung Ryan naman came from the last syllable of their names. So Jerry and A-N ng Vivian. So Jervy Ryan. Ang galing. No? Uso talaga yung dati. Paano ako Richardson? Saan ang galing yun? Hindi ko rin alam. Baka tinamad lang sila. Sabi, yan, Richardson na yan. Richardson? Pero ang ganda ng Richardson, no? I'm
actually proud of my name. It's Kasi good, it's good. Jervy Ryan. pangalan yun ng mga magulang ko. And for me, name has a power. So, Yes. kailangan i-claim mo yung power ng pangalan mo. And I've always believed that Jervy is something that gives me power. Kaya nung nag-transition ako, kahit babae na ako ngayon, hindi ko na pinalitan yung Jervy. Kasi, yun ako eh. That's my name and I want to carry that for the rest of my life. Oh, thank you so much, candidate number 1. Wala, tapos na yung interview natin. Wala pa! Wala pa, simula pa lang ba to? Simula pa lang yun. Oh, ito, since nasabi mo naman na very proud ka kay Jervy, Oo. may pictures kami nakita sa'yo. Oo. So, ito yun. Ano mga pictures? Yan. So, ito ka, nung Jervy Ryan, lisaba ka pa. Lisaba ka pala. Punyeta ka. Pinaikli ko kasi yung Lisaba, kaya Lee. Alam mo, all this time, akala ko half Chinese, kasi Lee. Tapos, Oo, di ba? punyeta ka, kalaban ka pala ng Hokkaido, Lisaba. Jet Li. Jet Li. ganun. Oo. Pero, Kasi yung daddy ko pangalan Jet. So naisip ko Lee, parang mas madaling tandaan kasi Jervy Jervy Lee. Lee. Tapos very Asian. Oo. Yung Gong Lee, Oo. Michelle Yeoh. Kaya nga- Pwedeng pang Hollywood. kaya nga akala ko half Chinese ka, Lisaba ka pala. Oo. Tagalog na Tagalog Ang din. Lisaba is from Albay. Albay. Bicol. Bicolano ang lolo ko. Pero itong picture na to, from galing saan to? High school ako niyan. Talaga? Oo. Alam mo, walang bakas ng kalad ka rin tong picture na to. Talaga ba? Ang guwapo mo! Ang pogi mo ba? Oo, nung bata. Ilang taong ka na nito? Siguro I was 14, 15, mga ganyan. Ang cute mo dyan. My gosh. Diba? Pero makinis ka na talaga dati. Makinis na ako. Oh, baka may problema tayo. Wala naman. Eh, ba't yung pagkakatingin mo sa akin? Oh, makinis na ako. Eh kasi, syempre, di ba? Ba't may diin? Sinabi ko na nga, di ba? Kasi nga gusto kong i-appease yung puso mo na it's okay kahit hindi ka makinis. Alam mo, hindi. Pinasadya ko tong mukha ko to. Bakit pinasira mo? Hindi ko pinasira yan. Ano ba? Nagpatattoo ako, kaya lang walang tinta. Dragon dapat oh my yan. God! In fairness, patato mo ulit yan. Anong school mo dito? This is from Francisco Holmes College in San Jose del Monte, Bulacan. Oh, so private school. Private school. So galing ka sa nakakaangat na pamilya. Hindi naman. Parang sakto lang kami nung high school. It was in college na medyo nagkaroon kami ng problema financially. Oh. Nung high school, parang okay kami. Parang maganda naman yung tinitira namin. Oo. And then my dad has work before. Tapos napo-provide naman lahat for the family nung high school. And I also graduated, I think I was the 3rd honorable mention, ganyan. Nung Matalino ka na talaga nung high school. tapos nung high school ako, kaya ako nahilig sa public speaking, oratorical competition, mga ganyan. Kasi ako yung pambato ng school namin. Nung high school, nakikipag-compete ako sa buong Bulacan, yung Bulacan Private Schools Association. Ako yung binabato nila doon para sa talumpating handa, talumpating di handa, oration, and then extemporaneous speaking competition. Ay, oh my gosh. So I was really trained nung high school pa lang para sa mga ganong klaseng competition. So alam mo yung pyesa na ano, yung alms, Yes! give me a piece of bread. Oo. Sample nga, alam mo pa? Spare me a piece of bread, spare me your mercy. 5 years ago. Naalala. Pero hindi naman yun yung pyesa. Tsaka di ba dapat gumaganon-ganon ka doon? Dapat nga may luha. O may luha yun. Spare me a piece of bread. Pag extemporaneous Spare me your speech, mercy. ano yun, extemporaneous Speaking. speech, di ba? May subject lang yun, di ba? Oo. Bibigyan ka lang ng subject. Tapos gagawan mo na yun ng speech. Nananalo ka lagi doon. Nanalo ako, I think I was 2nd. I won silver medal, pati sa oration. Sa buong Bulacan na yun. So, I was really Ano yung very oration? hard. Ano yung oration? Yung ba yung pag dinadasalan ka ng gano'n? Yung, Orasyon yun. orasyon Oo. yun. Oration is like may topic din, pero ang kaibahan niya sa extemporaneous speaking competition, oration has a definite piece. Nagawa na yung pyesa bago pa yung competition. So, nasa ulo mo na. So, ang mismong ginajudge doon is the Delivery. Delivery, the tone, and of course, yung nilalaman nung speech Oh, mo. may natutunan tayo kay Jervy, yun pala ang oration. Yun ang pinagkaiba niya sa extemporaneous. Yes. My speech and English teacher was Teacher Divina Gayos. Batiin ko na rin siya. Itinrain niya talaga kami on how to enunciate properly, Kaya mali correct na- pronunciation of words,
yung diction is also very important. Diction, yes. I love diction. I love Love diction diction. as well. Diba? Kailangan talaga malinaw ka magsalita talaga. Kaya hanggang ngayon, very, very clear ka magsalita. I think ano na siya sa akin, second nature ko na yun. Kahit sa bahay nga eh. Ganyan ka magsalita? Ganito ako magsalita. Kay look, when we talk to each other, Ay, ang arte. Paano? talk to each other. Hindi ganun talaga ako magsabi sa kanya, babe, minsan nga ewan ko, parang na-adapt ko na rin yung British accent. Ay, Parang, huwag ka mag-adapt ng British accent. Baka mamaya magkaroon ka din ng Rolls Royce. Peppa Pig, ay kilala ko yung ibig mo sabihin. Oh. Pero ito, hindi to worst. Itong next picture. Yeah. That's my mommy. Oo. That's my mom. That's your mom. Tapos ikaw, mo, ang cute mo talaga dito, oh. High school ako niyan. I think recognition yan. Kasi Recognition. natapos ko yung year with honors. Parang naalala ko dito sa picture na to na I tried my best to be an academic achiever kasi nga bakla ako. Ganun ba talaga? Ay, ito ba, so dito sa time na to, alam mo na gay ka? Oo naman. Alam ko na, I think ever since bata pa lang ako, alam ko nang bakla ako. As in I think I was in nursery, kinikwento sa akin ng mommy ko na susuotan nila ako ng pang Hawaiian. Di ba uso yun pag bata tayo? Hawaiian na yung grass skirt, tapos may lanyard na flowers, tapos naka-bra, ganon. Tapos sasabihin nila na sayaw ka ng pearly shells. Tapos sasayaw ko ginaganon ng ka pearly na? shells. Nung bata pa lang ako. Paano yung pearly shell? Patingin nga ng pearly shell. Tapos gumaganon ako. Pag sinabi nila na tiny bubbles, ito ko yung nagkwento sa akin ng nanay ko. Pag sinabi niya, tiny bubbles, gaganon na ako agad. Tapos, oo, kasi yun ang umpisa nun eh. Tiny bubbles. Ganon. Medyo kututukan ng bata ka. Bata pa lang ako. Tapos, yung dad ko noon, hindi, nasa abroad kasi, nag-work yung daddy ko sa abroad. So, yung nanay ko gano'n. Pero pagdating ng tatay ko from abroad, ay, kailangan nagbabasketball ako. Ay, totoo? Gano'n. Kasi syempre magkagalit ang mga tatay kapag So, pinagsasayaw mo ng tiny bubbles So, yung hindi anak rin- mong lalaki, di ba? So, hindi rin alam ng tatay mo dati? Siguro in denial siya na bakla ako kasi dalawa pa lang kami ng ate ko noon eh. My elder sister, tapos ako. Syempre, I'm the only boy in the family nung time na yun. So feeling ko yung daddy ko in denial siya na, ay, naku, bakla ba tong anak ko? Ganong level. At saka yung tatay ko, laki kaming Laloma eh, Quezon City. Yung tatay ko, macho sa lugar namin. Pag sinabi mong ay si Jet, yan yung maton sa street namin. Siya yung nabubugbog na mga kumpare niya. Totoo. Tapos malalaman na, ay, yung anak ni Jet, babakla-bakla. Yun yung chismis nung bata. I feel you. Kasi ganyan din yung tatay ko. Matundin. Matundin. Kaya ang dami niyang ginawang paraan para maging lalaki ako. So, nag-basketball ka? Ito na, merong Christmas. Ayan. Natatandaan ko, Pasko. Siyempre, lumaki kami sa compound eh. Yung mga pinsan ko nandun sa kabilang bahay. Kami ng family ko nandito sa isang bahay. Basta isang compound lang kami. Tapos, lumaki ako with girls. Ate ko, tas yung dalawang pinsan kong babae na halos kasing edad namin. So, pag naglalaro sila ng bahay-bahayan, ganyan, tapos luto-lutuan, kasama nila ako palagi. So, Pasko. So, bigayan ng regalo. So, yung pinsan ko nakatanggap ng skirt. Wow, ang saya-saya na. Wow, ang ganda naman ng skirt niya. Ganyan. Yung isang pinsan ko nakatanggap ng dollhouse. Wow, ang taray. Uy, very happy. Merry Christmas. Sabing ganyan. Tapos yung ate ko naman, nakatanggap ng makeup set. Kasi mas matanda siya sa amin. So, medyo nagme-makeup na siya. Dahil pagbukas ko nung regalo, alam mo kung anong binigay sa akin ng magulang? Ano? Jersey. Tapos may isa pang regalo dahil binalot pa, basketball. Tapos iyak ako ng iyak. Kasi sabi ko, bakit jersey? Bakit basketball? Kasi sabi ng daddy ko, naka-enroll na daw ako sa basketball clinic. Yung summer class na ano. Sa summer daw, magbabasketball ako. So, iyak ako ng iyak. Sabi ko, ayoko ng basketball, ganyan. Eto na, summer na. Ayan. Summer Ayan, na. ayan. Basketball! So, basketball. So, parang, ano yung ginagawa ko dito? So, ayokong pumasok, ganyan. So, kinausap ako ng daddy ko na okay, sige, wag ka na lang mag-basketball, parang hindi ka naman masaya doon. Sabi niya, ano bang gusto mong gawin? Eto, sabi ko nung una, parang dance class. Kasi gusto sa mga summer yung sayaw-sayaw. Siyempre, parang, uy, shit, magagamit ko yung tiny bubbles at shots ko ng bata.
eto na, sabi niya, sige, i-enroll kita, ganyan. Gagawan ko ng paraan. Eto na, nung araw na yun, Oo. nakabihis na ako. Kasama, may yaya ko nun. Nakasama ko yung yaya ko. Halika na, ano na tayo. Punta tayo dun sa very first class mo. Sabi sa akin ng yaya ko. Kasi sinabi nga dun sa daddy ko na ito na daw yung first class namin. So, pumunta na kami sa may Blooming Treat pa yun. Natatandaan ko yun. Espanya. Kasi Tagaloma kami. Malapit so, lang. isang jeep lang, papuntang Blooming Treat. So, sumakay na kami ng jeep dahil, Kerry, pagbaba ko, sabi ko, saan kaya yung dance class dito? Malapit pa sa LRT station, Blooming Treat. Dahil, akyat kami, third floor daw. Tapos sabi ko, parang wala naman ako naririnig yung music. Kasi syempre, dance class, dapat may music yun, yung dugs, di ba? Dahil pagbukas namin ng pinto, Ano? hindi siya dance class. Ano? Taekwondo. So, yun ko sa taekwondo. In-enroll ako ng tatay ko sa taekwondo. Pero nag-class ka. Nag-class ako. Kasi nandun na. Oo, tsaka bayad na. Oo. Bayad na eh. Tinapos mo yung isang buong ano? Hindi ko lang tinapos. Ano? Naging red belter ako. Ay, totoo. One belt away sa pagiging Black belter. May natatandaan ka pa paanong mag-taekwondo? Oo, kasi parang may mga set skills yung mga Patingin ganun-ganun. nga. Kasi alam mo, hindi pa ako nakakakita ng news anchor na nagtitaekwondo. Di ba? Paano? Hindi ko alam. Pati ikaw ay marunong eh. Ako Hindi, hindi. basta natatandaan Oo. ko, ang kaibahan, for me if I'm not mistaken, ang natatandaan ko, ang kaibahan ng taekwondo sa karate, ang taekwondo mostly, ang skills niya ay kick. Kick. So leg. Ay! Ganon. Ay! Tapos may Taray! Paano? 1, 2, 3, and... Siyempre, ito muna yung stance mo. ayan. Pag Kick kick mo pa. gano'n, babalik ka sa gano'n. O, di ba? Darna! Darna! Ang karate naman, mostly, ang skills niya ay Chop, hands. oo. Oh, so yun. Ganon. Tapos may mga back kick pa yung mga... Ay, paano yung back kick? May ganun. Parang sexy naman ng back kick mo. Siyempre si Chun-Li yung peg ko nung bata. Ano ka ba? Parang nauuna yung balakang mo. kaysa Diba? sa ano. Chun-Li. Yun ang nasa isip ko noon, nung nagtataekwondo ko. Chun-Li ka. Chun-Li. Hindi yung Ken, Ryu, Street Oo, Fighter. Diba? Chun-Li. Ikaw kasi, Chun-Li. Si Petit nag-taekwondo din. Anong ginawa niya? Pero hindi si Chun-Li ang gusto niya. Ano? Lee Chun. Lee Chun. Ayun. Diyos ko, dinaway mo na naman si Petit. So, yun yung mga recollection ko nung bata ako. But, to be honest with you, eventually, kaya nga nabanggit ko kanina na nagpakagaling-galing din ako sa school because I felt like I need to compromise with my parents. I need to suffice the shortcomings of me being their son. Di ba yun? Yung parang dahil may pagkukulang ka sa family mo, paano ko to gusto kong mawala sa isip nila yung pagiging bakla ko. So, nagpakagaling ako sa school. So, I was really very studious noong time na yon. I was really working hard, talagang review. Tapos, I make it to a point na nagtatap ako sa class. Naging motto ko yun sa sarili ko na makapagtapos ako ng pag-aaral with flying colors. At hindi ka lang basta-basta, yung mga eskwela na pinasok mo, hindi lang basta-basta. Kasi itong picture na to, tinan mo. Pak! Oh! Diba? That's my graduation picture in UP. UP. Diliman. Oh. Si Jervily po ay... Alam mo, ngayon ko lang nilabas yan. Kasi nung time na yan, late 2000 to early 2010, hindi uso ang mga trans. Do you remember that? Yes. Na kapag trans ka, kapag effeminate ka, kapag malambot kang klase ng bakla, walang magkakagusto sa'yo. Totoo. Nung time na Time yun, Tapos lagi kang chichika-chikahin. FM yan. Oo. Parang hindi natin yan pwedeng kasama sa grupo. Oo. Or walang makukuha jowa yan, walang target market. Yes. Kasi FM yan. Kaya lahat ng mga kilala kong pa-girl na nasa UP noon, pagka-graduate, nagiging paminta. And I was also victimized by that kind of idea. Kasi nung pagka-graduate ko, I thought, ay naku, baka wala akong makuwang magandang trabaho kapag pag-girl ako, kapag trans ako. Naku, baka wala akong maging partner kapag pag-girl ako. Kasi nga hindi uso ang trans noon. Kaya nag-try ako magpagupit ng buhok and then magpakalalaki ng very light para lang ma-accept ng peers ng society. No? So parang nung time na yun nga, pinipilit kong maging lalaki, pero alam ko sa puso ko na babae talaga ako. And it was, I think, during 2015 ba yun? Mga ganong year, 2014, 13, mga ganyan. Nagkaroon ng trans revolution na tinatawag. I think it was Preview Magazine who debuted that
na magkaroon ng trans revolution, na in-interview nila lahat ng mga influential na trans women in the Philippines that moment. So, nabigyan ng muka kung ano ba talaga ang isang transgender woman. Nung time na yun so, parang naisip ko na, meron naman palang klaseng ganong sexual orientation, gender identity and expression. So, doon ka na nagsimula mag-transition? Oo. Parang tinake ko na yung courage ko na mag-transition na ako. Kasi ayoko nang lokohin yung sarili ko. Yung time na yun na parang, parang forever ba akong maggugupit lalaki? Gusto ko talaga mahaba yung hair ko. Or magdadamit lalaki ako na mukha akong tito or whatever. I don't like that for myself. And I don't want to live in a lie. Kasi life is too short not to do what you want and not to be true to yourself. So, yun na, nag-transition na ako. So how was it transitioning? Kamusta yung experience mo sa pagsisimula mo ng transition? Alam mo, ang lahat ng transgender women and men, I think kanya-kanya yung magiging journey ng transition. It's not, hindi isang molde lang yan eh. May kanya-kanyang magiging lived experiences, magiging struggles, and para lang din po sa kaalaman ng ating mga manonood, that transitioning has two kinds. The medical transitioning and the social transitioning. So, ang social transition, ito yung binabago mo yung how you are perceived by your peers. Yes. By the society. So, dito mo na inumpisahan yung pagpapahaba ng buhok, pagpapalit ng pronouns. So, from he, him, magiging she, her ka, or whatever you want. And then, ito na yung gusto mo, magdadamit ka na ng pambabae. Yun nga, yung social transitioning in your own space, gusto mong i-treat ka as a woman for a transgender woman. Yung medical transition naman, it pertains to marami hormone replacement therapy. And you did that? Surgical procedures. Mag-undergo ka ng hormone replacement therapy, so magtitake ka ng hormones para magmukha kang physically babae, and of course emotionally, mentally, magkakadugtong kasi yan sa transitioning. And then, yun nga, surgical procedures. Para, merong yung iba nag-undergo ng Barbie forehead. Facial feminization surgery. Oh my gosh, parang yun ang kailangan ko dahil. Gusto mo ba? Alam mo, for a time kasi naisip ko talaga. Na mag-transition? Buti hindi mo ginawa. Yun na nga naisip ko mong babae. Yun nga nasa isip ko. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko, pero teka lang, pag nag-transition akong babae, sinong titira sa akin? Di ba? Meron din naman, pero yung kamukha mo lang din. Ang hirap naman nun, may ako, tapos ganito yung tsura ko. Pero at least masaya ka, di ba? Wala ka bang naging, nung nagsisimula ka na, kasi it's a major decision in your life, of course. Wala nang balikan yun. Wala nang balikan. You never thought about na pag ginawa ko to, hindi na ako pwedeng bumalik. Wala ka ba na in the middle of your transition, nagkaroon ka ng regrets? Or sinabi mo sa sarili mo na, shit, I wanna go back. Just for the sake of yung mga gusto mag-transition. Lalo na sa mga kabataan. Ako nung time na yon, parang desidido na ako sa sarili ko. Sabi ko, I want to be a woman and I feel like a woman. So, kailangan ma-express ko yung sarili ko sa mundo bilang isang babae. So, yun, nag-hormones na ako, nagpahaba na ako ng buhok. Tapos, natatandaan ko, eto na, magpapaboobs ako. Ayan, Baka magkaroon ng mga komplikasyon, ganyan. So, ayaw nila. My lola was against it. My parents were against it. And then pati yung ate ko na nurse, sabi niya, huwag ka nang magpagawa, ganyan-ganyan. Pati yung mga tita ko, syempre, kinonsult ko sila na magpapaboobs na ako, ganyan-ganyan. Ayaw nila. So, paano natuloy? Eto na. Nagpaalam ako sa lola ko. Isang ordinary day. Nagpa-consult ako secretly, etc. Ganon-ganon. Tapos nung araw na yon, syempre natatakot naman ako magpa-opera mag-isa. Mamaya ako magising, di ba? So, kinausap ko yung ate ko. Sabi ko sa kanya, sabi ko, bukas samahan mo naman ako. Sabi niya, saan? Malapit lang sa Mega Mall. Anong gagawin natin doon? Basta samahan mo ako magpapa-opera ako. Ha? Ba't magpapa-opera ka? Ano yan? Ganyan. Sabi ko, magpapaboobs ako. Huwag mo nang sabihin kila mama, papa, tsaka kila lola kasi magagalit sila. Oh, no!
supportive yung ate ko kasi bilang nurse, kailangan may companion ka Yes, na magpa-opera because you will be under general anesthesia and sa major surgical procedure. So umalis kami na ate ko, yung lola ko sa bahay. Saan kayo pupunta? Diyan lang, malapit sa Mega Mall. Parang bibili lang sa Parang bibili lang sa baklaran. Sabi, diyan lang, malapit lang sa Mega Mall. Sabi ko, may bibili lang kami ni ate. So umalis kami dahil. Pagbalik namin nung kinagabihan, pag-uwi ko, nakagano'n na ako. Tapos ako wheelchair ako umuwi. Ano sabi sa'yo? Yung lola ko, nagtatala, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Sabi yan gano'n, hindi kaya nagpa-opera ako. Tapos sabi ng ate ko, ang palayo ko kasi sa bahay si Born. Sabi, si Born, nagpa-boobs na. Nagpalagay siya ng boobs ngayon. Patanggal niyo yan! Looking back now, it's one of the best decisions I've made in my life. And one of the decisions that made me happier as an individual. And ngayon, wala na silang pakialam. Yung mga magulang ko, yung lola ko, they're really very happy for me. Saka kita naman yung outcome, napakagandang ano. Kung ako talaga nagpalagay na sasabihin ng lola ko, ba't di mo inuna yung mukha? Di ba? Advice mo lang sila, yung mga gusto mag-transition. Like, when is the right time to do a transition? I think there's no right time and there's no definite time because kanya-kanya tayong journey. So, wag kayong ma-pressure na, kasi nung bata ako na-pressure ako Pero mali pala yun. Kung feeling nyo, tama na yung pagkakataon, gawin nyo na. But also, be mindful na kailangan nyo rin i-consider kung paano nyo gagawin yung transitioning. So, number 1, may funds ba kayo? Because in the Philippines, gender-affirming surgeries are very expensive. It's not, not everybody can afford it right away. Pinag-iipunan niya ng mga bakla, ng mga trans. Marami silang mga racket na ginagawa at nag-iipon sila ng sobra para gawin yan. And also, number 2, may access ba kayo sa mga gender-affirming care? May kilala ba kayong doktor? Afford nyo ba magpa-doktor? Kasi, ang mali ngayon ng mga kabataan na trans, na nagta-transition, is nagsiself-medicate sila even without the supervision of medical professionals. Or any consultations. Ginawa ko rin po yan. Magiging honest ako sa inyo nung bata ako na kaming mga magkakaibigan, tinatanong, anong combo mo? Naggagayahan kami ng mga combo without going to an endocrinologist, to a specialist. So, mali pala yun. And I learned that the hard way. Kasi, of course, pagtanda mo, di ba? Mararamdaman. Maraming mga complications yan, etc. So, sana wag niyong gawin hanggat maaari. And marami na ngayong mga centers and organizations na pwede niyong puntahan for free. Tumutulong na sila sa mga transgender youth na gustong mag-transition at hindi nyo kailangan mag-shell out ng maraming pera. Marami ng mga taong gustong tumulong sa inyo. Swerte nga kayo kasi nung mga panahon nga namin, even before siguro nung mga taong mas matanda sa atin, wala talagang mga ganun. Wala. So take advantage of this kind of help from the community. Kasi totoo yung sinasabi mo. Dahil dati, totoo to ha, hindi na ako nagbibiro. Totoo. Naranasan ko mag-pills dati. Kasi di ba uso yun dati pag mga bata ka, ganun din ako. Ang dami ko nakikitang sa San Pablo kasi. Sila Sofia ni Cart. Tapos nanonood ako ng mga Miss Gay, ang gaganda nilang lahat. Sabi ko, gusto kong sumali ng Miss Gay. Tapos nagkaroon pa ako ng isang jowa na PA ko. Pag uwi ko, yung jowa ko, nilalamas yung dede ng PA ko. Oh my God! Tapos sabi sa akin ng PA, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi sa akin ng jowa ko, wala ka naman dede eh. Doon biglang yung shit, paano ka nagka-dede? Doon ko na yung mag-pills. So, nagsimula ako sa micro-pills, tapos tapos hanggang sa nag-Altea ako, animan ako sa Altea. Oh my God! Tapos doon ko na-realize, pinyeta ka, hindi naman dede lumalaki sa akin. Ano? Tagyawat. Ang dami kong tagyawat. Doon ako lumabas yung tagyawat mo. So tulad nga na sinabi ni Jervy, consult professional healthcare providers bago kayo mag-take ng ganun kasi it might really affect your body. Right now, katulad ko, alam ko na yung mga tagyawat ko sa katawan, doon ang galing. So tama yung ginagawa niyo. Tsaka huwag kayong magpipilas pag ganitong mukha niyo. Sayang ang effort. Sayang ang effort, hindi na kailalambot. Charot lang, hindi. Ito naman, since nakapag-transition ka ng everything, let's talk about naman your
showbiz career. Okay. Paano ba napunta si Jervy Lee sa showbiz? Kasi may mga nakita kaming may mga photos and videos na parang nagtrabaho ka sa production. Yes, oo. Sa first, sa Itbulaga. Ito, ayan. This Ayan, one's- oo. Anong work mo dyan sa Itbulaga? Pagka-graduate ko ng UP, ang first job ko talaga sa Itbulaga. Ay, talaga? Oo. Nag-apply lima kaming magkakaklase from UP Diliman. Lahat kami nakapagtapos ng broadcast communication. Nag-apply kami, tapos lahat kami natanggap. Ah, In saya! fairness. Ang saya nun! Oo, magkakasama kami ng mga classmates. So, sa Itbulaga kami una nagtrabaho. Nakuha ako doon as a creative writer. Ay, wow. Ay, brainy ka naman talaga. As a creative writer. Tapos, nung medyo tumagal, yung director namin, si Direk Pucci Rivera, maybe saw a potential in me. Tapos sabi niya, gusto mo bang mag-floor director, assistant director? Kaya yung picture na yan, isa ako sa mga assistant directors nung Ay, time na yun. wow. Dito hindi ka pa fully transition, no? Hindi pa. Pero nagta-transition na ako. Nagpapahaba na ako ng hair. Tapos Nagpipils ka na dito? Nagpipils na ako. Oo. Nung time na yan. Tapos meron pang isa yan eh. Next nga natin. Yan! Oh, di ba? Kulot ka pala dati. Kulot, kasi ang uso nun si Rihanna, 2012. Ay, tagal no? Oh my God. Oo, 2012, di ba Rihanna yung red hair? oo. Yun yung uso nun, kaya yun ang ginagaya-gaya. Oo. Nung time. Alam mo kung yan ang gines ko ngayon, baka nakalaban pa ako eh. Kaya makakalaban ako sa'yo. Parang mas maputi yung mukha mo kaysa sa leeg. Di ba? Kasi nga bata pa ako niyan, hindi pa ako marunong mag-ayos. Next mo nga, may isa pa. Yeah! Ay, kayo Oo, kayo kami ni Mama Pao. Alam mo, parang premonition na magkakasama talaga kayo sa Drag Race. Parang feeling ko nga. Di ba? O, in fairness, Pero si Kuya Pao noon, chika na kami nung time na yun. Kasi Mama Pao ko na siya. Tapos, pag nagdadraga ako, pag may pupuntahan akong dapat naka-girl, sa kanya ako nanghihiram ng wig, sa kanya ako nanghihiram ng gown, ng heels, kay Mama Pao ako Supportado nanghihiram. ka talaga. Supportado ako ni Mama Pao. Tapos karamihan doon sa mga hiniram ko, hindi ko na nabalik. And then I'm so happy, parang naging full circle yung mga ganap sa life namin. Kasi ngayon, kasama ko na siya sa show, sa Drag Race Philippines. Oo. Lagi ako nanonood noon. Oo. Siyempre, Diba? Saya. Ikaw nga lang pinapanood ko dun eh. Bakit ako lang? Siyempre, kasi ako humahanga eh. Kasi TikTok lang yun. Isang Hinahanap ko yung clips. Hindi, napanood ko kayo ni Mama Pao dun sa of course. Tapos may nakita pa kami dito isa, parang video to. Ano yan? Nagli-lip-sync ka na, Very Drag Race Philippines. Oo. Ang kwento niyan kasi si Tito Joey. Love na love ako ni Tito Joey De Leon. So parang pag may mga Christmas party, may anniversary party ng Itbulaga, ako lagi pinag-host nila. Nung time na yun, na tinatawag ako ni Direk Pucci, Jervy, gano'n, mag-host ako. Tapos pag may mga malalaking events, nagpe-perform din ako. As Lady Gaga, mga ganyan. So, si Tito Joey, parang sinabi niya nung time niyan on air na, Jervy, mag-perform ka nga, ganyan. So ako naman, on the spot, nag-perform ako. At least noon, nadidiscover na talaga yung talent mo Oo, talaga. paunti-unti Tapos, after nito, napunta ka naman sa Amazing Race. Ito yun. I think isa na doon yung namin, yung isang detour sa Bontoc, nung kailangan namin humuli ng mga manok, na ang dami-dami. Tapos si Saida, Oo, parang nagtatantrums na ako na ayoko na, bakit ba ako nandito? Parang doon pa lang, sabi ko, ano ka ba? Susuko ka kagad doon. best friend ko yan, si Ibi Babe Saida. Kami Kami yung magkakampi sa Amazing Race. Amazing Sumali Race. kami sa Amazing Race. Unfortunately, natalo kami dyan. And I think you deserve it. Ang pabagal namin tumakbo, di ba? Ang arte Kasi namin. nagka-transition ka na rin yan, Oo, di Team ba? Amigas, yan. Okay. Pero sa mukhang yan, I'm so sorry. Bakit? Diyan ko nakilala si Luke. Ay, totoo ba? Paano? Yun, nagkakilala kami sa Hong Kong. Na ganyan ang itsura ko. Talaga? Yes. Na-inlove siya sa akin. Hello. Alika nga, punta nga tayo Hong Kong ngayon. Magparad ka muna ng buhok. Ay, madali ito palitan. Oo. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Pero nung naging kayo ni Luke, hindi ka pa si Kalad Karen. No? Hindi pa, hindi pa. Naging Kalad Karen ka after Jervy Lee nung may lumabas na viral video na tumatawid ka sa Ilog. Sa ilog, Yes. di ba? Yun. Yun eh. Pero before pa nung viral video na yon, meron ng
Kalad Karen na character sa play namin sa UP sa Mascom, sa Live Aids. So ginagawa mo na siya. Doon ko na siya unang ginawa kasi nagkaroon ng presidential elections noong 2016. Tapos may show din kami, comedy show, UP sa Mascom's Live Aids. Lagi ako nanonood niyan. Oo. Oo. So doon pinanganak si Kalad Karen. Oh, Kasi wow. si Ma'am Karen yung laging nag-aano noon nag-host ng mga presidential debates. Oo. May parody kaming gagawin. Oo. So sabi sa akin ng director na friend ko, si VJ Santos, sabi niya, ikaw na mag-host as Karen Davila. Sabi niya, magkamukha kayo, magkaboses kayo. Tapos parang, anong pangalan ko? Sabi ko, Kalad Karen. Doon na pinanganak si Kalad Karen. Ang nice. Oo. Tapos hanggang sa dinala talaga ni Kalad Karen. Kalad Karen is your breakthrough talaga. Yes. Na nagdala ta sa'yo all through the places talaga Oo, ng show sobra. business. Sobra-sobra. Kaya ang laki ng utang na loob ko rin kay Ma'am Karen Davila for supporting me. And of Yes. course, to ABS-CBN din. Kasi nung pagka-viral ko sa social media, kasi nung time ko, kapag nagva-viral ka sa Facebook or Twitter, big thing yun. Wala pang masyadong YouTube nun Yes, Hindi yes. pa ganun kaputok yung YouTube at wala pang TikTok. Wala pa. So, once nag-viral ka, isa ka ng internet sensation. Totoo yun yung yun. tawag ng time na yun. Internet sensation. Tapos, ang dali mo mag-crossover from social media To mainstream. mainstream. Unlike now, iba na kasi ang panahon natin, di ba? Sometimes, nagva-viral ka, hindi ka nakakatawid ng mainstream. Saka nagva-viral ka lang, hindi ka nakikilala. Yun nga. Kasi nga sobrang dami Dami. ng mga nagva-viral. Pero ikaw isa sa mga pinakamagandang napatunguhan kasi yung uniqueness ng ginagawa mo. Tsaka ikaw lang talaga nakakagaya kay Ma'am Karen. kay Ma'am Karen. Maraming nakakagaya kay Ma'am Karen ngayon sa TikTok. Oo. Pero iba ka pa rin, syempre. Iba ka pa rin. Pero yun nga, sabi ko sa iyo, I'm very thankful kasi sinuportahan ako ni Ma'am Karen. Nung pagka-viral ko agad, nag-tweet siya the very next day. Sabi niya, Kalad Karen, ang galing mo. Yun. Tapos lalong umingay. Siyempre parang, may affirmation from Karen Davila herself. And then after nun, in-invite niya ako to guest sa DZMM Pasada sa Estrenta. Nag-guest ako doon with Vic De Leon Lima. Tapos si Ma'am Karen dumating, viral na naman yun. And then after nun, tinawagan na ako ni Tito Boy Agunda, yung team namin. Nag-guest ako sa show niya. And then ginest na rin ako ni Meme sa Gandang Gabi Vice. Anong reaction ni Luke nung naging Kalad Karen ka? Kasi from Jervy Lee, bigla ka naging Kalad Karen. Instant, instant different Alam mo, world. si Luke yung klase ng tao na walang pakialam. Totoo ba? Sa fame parang na-understand niya na this is my world. He's supportive about it. And hindi pumasok sa isip niya na, ay, celebrity tong asawa ko. Parang walang ganun. Hanggang ngayon, actually, siya pa nga minsan yung nagsasabi sa mga fans na, do you want me to take pictures of you? And Kalad Karen. So, siya pa mismo yung kumukuha ng phone, tapos pinipicturean kami with the fans, ganyan. So, ganun. Tapos pag sinabi ko na, hoy, mag-guest tayo dito, kailangan ko ng kasama. Siyempre, ikaw gusto kong kasama. Pumapayag siya. Ang bait. Mabait naman talaga si Luke. Super bait. Tsaka super tahimik na talaga ni Luke. Yes. Diba? Introvert siya. Ilang beses na kami nagkikita, pero gagal na siya. Smile. Mabait naman. Birthday mo, ngayon naman, iba na yung name na ginagamit mo. Kasi kinasal na kayo ni Luke sa London noong September 8, 2024. And you decided na you'll use Jervy Wrightson. Kalad Karen will always be a part of me. And will forever be a part of me. Bit ko pa rin siya hanggang ngayon. So, if you're going to call you Kalad Karen, it's okay? Yeah, oo. Minsan ginagamit ko pa rin yung Kalad Karen. Alam mo, na-realize ko, napakahirap pala magpalit ng pangalan sa showbiz. Because of course, that's your brand. Diba? So, yung mga tao, ang tawag sa akin, Karen, Miss Karen, Kalad Karen. Karen. Very few, I think, yung tumatawag talaga sa akin ng Miss Jervy or Jervy. Yung mga fans siguro ng Drag Race or yung mga followers ko talaga. But Kalad Karen is there na eh. So, alam na ng mga tao yun eh. So, Jervy Wrightson kasi is my legal name in the UK, but not in the Philippines kasi hindi naman recognize yung kasal marriage namin dito, ni Luke yeah. dito eh. So, I decided to use that to honor also my husband. Yes. Pag nag-aaway ba kayo ni Luke, nagagamit mo yung boses mong Kalad Karen? Ayoko, hindi na ako pumapatol minsan. As in talaga? Kasi alam mo, kahit gaano kakagaling mag-English, there are things that you cannot fully translate Lahat. into English from Tagalog. So, hindi mo ma-express yung sarili Hindi ko mo? ma-express yung Paano sarili. ginagawa mo? Halimbawa, may gusto kang sabihin, tapos hindi mo masabi.
pag nag-uusap kami ni Lok, babe, can you put the ano in the ano? Tapos sasabihin niya sa akin, what's the ano in the ano? Kasi hindi ko na talaga machika sa Machika. kanya yung gusto kong sabihin. Yun ang hirap sa pag-aasawa ng apang. May plans kayo mag-kids? To be honest, in the future, yes, but we don't know how eh. Wala pa. Oh, let me show you. So wala pang plans? Wala pa. Maybe in the future. Maybe in the future. Tsaka, ang litmus test nga namin dyan yung dog namin eh. Kasi, kumuha kami ng dog, she's a Pomeranian, si Pony. So, tinry namin mag-alaga ng aso. Ang hirap din palang maging isang fur For parent. parents, sobra. Tapos pagiging isa kang parent sa isang human being, mas mahirap yun. So, hindi ko alam kung paano namin gagawin. As of now. As of now. So, in future. Maybe po. we will figure it out in the future, but maybe not as of the moment. Yun. Nice. Ito naman, bilang Jervy Wrightson kasi, you're actually one of the trailblazer in the community, of course. Isa kang empowered Filipina transgender woman. Diba? Nakaka-experience ka pa rin ba ng, like, in your status right na, nakaka-experience ka pa rin ng discrimination? Discrimination in what sense? As being a transgender woman, like, meron bang Siguro sa work, sa labas? Of course, marami pa rin. Prevalent pa rin yan yung mga misgendering, catcalling. Nangyayari pa rin yan sa akin kasi minsan natatawag pa rin naman akong sir. Totoo? Oo. Sa ganyan looks mo? Maybe not intentionally, Oo. pero alam mo rin kasi sometimes when a person will try to disrespect yes, you eh. oo. Magkaiba yun, nagkakamali lang kasi nalilito sila kung paano kanila i-address. Pero may mga tao talagang sinasadyang bastusin ka at iba yun. At nangyayari pa rin yun sa akin. And I will always stand my ground. I will politely correct them. And if they want to correct themselves, it's really up to them. Pero ang mini-make sure ko is to correct the behavior right there and then. Kailangan In a polite way. In a polite way. Siyempre parang kahit naman may disrespect kang natatanggap, mas maganda pa rin na ibalik mo yon with respect. And with education. Educate mo sila na, ay, ano na po ako, babae na po ako. Tapos pwede mong, ako sometimes ang ginagawa ko, hindi naman tayo teacher na parang laging super serious, no? So sabi, naman, laki na ng dede ko, sir pa rin. So parang nare-realize nila in that way na, ay, ma'am. So, di ba, nako-correct nila yung behavior na yun. Ako kasi minsan tinatawag akong Ma'am Chad. Lika na nga. Gaga! Ako tinatawag akong, yung jowa ni Tetay, tanongin mo yung jowa ni Ma'am Tetay. Chad? Ang tawag sa akin ng jowa ni Tetay, si Jason, shoutout kay Jason, Miss Chad. Ano reaction mo pag tinatawag kang Miss Chad? Ay, wala, sir po ako. Totoo? Pinapalit mo gano'n? Hindi, Gaga. Hindi. Right now naman, kasi ang dami ngayon mga influencers na gumagamit sa pagiging, katulad ko, nabanggit mo na rin, like me, a queer. Oo. What can you say about those content creators na ginagamit ng queer baiting sa pagpapatawa sa kanilang content? Tsaka yung mga naglalaki. Ano yung mga na queer baiting? Kasi uso yan ngayon, Oo. di ba? Nag-i-issue din yan, yung queer baiting, tsaka yung mga naglalaki. Ay, Bakla-baklaan. nagbabakla-baklaan. Ayun. Walang masama sa paggamit ng platform mo na makapagpasaya ng ibang tao at makapagpatawa. Ang saya kaya nun pag lahat tayo masaya. Masaya, yes. Oo. But you should draw the line. Kapag yung pagpapatawa mo ay nakakatapak na sa dignidad ng iba, you have to be responsible. Yes. Maybe, step back and, reflect. Reflect. Nakakasakit na ba to? Nakaka-offend na ba tong ginagawa ko? Magkaiba kasi ang humor sa mockery. Yes, totoo yan. And 2026 na, wala na bang ibang content, di ba? Kung gusto mo magbakla-baklaan, bakit di ka na lang maghukay ng lupa at gumawa ng swimming pool? Di ba? Content. Di ba? Kasi sa kanila parang ito natatagpuan nilang yun ang madaling paraan ng pagpapatawa. Pero hindi nila nakikita yung mahirap na pinagdaanan ng bakla para lang matanggap ng tao. Correct. Tapos sila ang makikinabang. Kasi yung struggles, di ba? Tayo lang din naman nakakaranas ng Yes. discrimination. But yung mga straight bang lalaki, na-discriminate ba kayo? Tinawag ba kayong bakla? Pinahiya ba kayo because of your gender? Hindi. Hindi. So, tayo mga bakla, pinoprotektahan natin yung community. Because
sacred sa atin yung mga nararanasan natin ngayon because a lot of people have fought hard for us to reach this Yes. point. 'Di ba? Tapos yung iba, i-joke lang nila. Gagawin lang nilang katatawanan, 'di ba? So meron tayong mga lived experiences, mga pinagdaanan na hanggang ngayon may struggles pa rin Yes. tayo na ginagawa nilang katatawanan. Tsaka magkaiba na, ako ha, sa akin ha, wala namang problema sa bakla-baklaan. Walang problema dyan. Ang daming gumagawa niyan. Pero of course, if you're gonna do it with dignity or with purpose, with Yes. something like that. Ang dami, sasabihin nila, bakit sina Dolphy nagbakla-baklaan dati? Hello, sila, anong ginagawa nila? Pelikula. It's a film. Sina Roderick Paulate, they portray it very, very, what do you call this? Dignified way. Doon sila nakilala. Sabihin natin gumagawa sila ng comedy doon, pero hindi siya nauuwi sa mockery. And ridicule. Oo, and ridicule. We are laughing with them, not at them. So, parang magkaiba. Magkaiba diba? yun. At saka, if you're really serious with what you're doing at hindi lang content strategy ang pagiging bakla, wag niyong gawing one-sided. Wag lang yung nakakatawa, di ba? Try to involve real queer voices in your content. Push for our advocacies, di ba? Sumali kayo sa mga ipinaglalaban namin, di ba? Try to enrich the community with your voice. Yun yung gawin nila, yung hindi nila nakakatawa. O, i-guest ka nila, pag-usapan natin, ano ba mga struggles nyo. Pagtawanan natin together at yes. humanap tayo ng solusyon. Yes. Dun sa mga pinagdadaanan. Tsaka hindi lang yung yung tawag dito, when you use yung kami mga bakla, sana naman sa laban ng mga bakla, present din kayo. Yes. Hindi yung pag may kita kayo, andyan kayo. Pero pag may laban ng mga bakla, wala na. Yun na nga eh. True allyship is not performative. Kailangan yan may empathy. Yes. Kailangan bukas ang isip at puso mo doon sa mga tao. Lalo na kunyari, ginagamit mo nga yung LGBTQIA+ community. You try to open your heart and listen to them. And maybe ask yourself, bakit kaya sila na-o-offend? Diba? So yun nga, sabi ko, try to involve real queer voices in your content. Sumali kayo sa mga advocacies na pinaglalaban namin. Gumawa tayo ng content together. Let's collaborate. Di ba maganda yun? Pwede pa rin naman nakakatawa. Pwede pa rin comedy. Oo. But of course, yung comedy with a purpose. Tama. A punchline with a reason. Di ba? Yun. Parang ganon. Ang galing mo dun, friend. Di ba? Parang tumatalino ka na. Kausap kita eh. Siyempre, kausap ko yung... Tsaka, ganun talaga. Pero sa talino ni Chad, walang script yun ah. Oo ah. Okay, ngayon naman, Jervy. Kalad Karen. Oh. Jervy Wrightson. Mrs. Wrightson. Ang dami. Ano ba itatawag ko sa iyo? Ang napakadami. O ngayon naman, Mare. Mare. Okay, ngayon naman, Mars. Ay, dadako tayo sa isang favorite segment ko dito sa Chad Kinis Show. Ito ang Chad Derogation. Okay, narito ang mga katanungan. Kalad Karen, Mrs. Wrightson. Mga katanungan na dapat mo sagutin ng direkta, walang pag-iimbot, walang kaplastikan, at pawang katotohanan lamang. Sino mas bias mo? Pia Wurtzbach or Catriona Gray? Oh my God! Pia Wurtzbach. Why? Nakatrabaho ko siya sa isang campaign brand and I think she will always be the most popular Miss Universe for me. Sino sa mga sikat na Filipina transgender ang kailangan pang mag-effort para magmukhang babae? Hay! Ayoko niyan! Sino? Sino? Petit. Mama Petit, I love you. Hindi mukha kayong babae si Petit. Uy, si Petit lagi napapagkamal ng babae. Oo. Kahit sa ibang bansa. Talaga? Oo, as in. In fairness naman kay Petit, mukha siyang babae. Oh, sino nga? Si Petit. Okay, rank 1 to 3 with 1 being the highest. 1 being the highest, ha? Corina Sanchez, Mel Chanco, and Karen Davila. Siyempre, Karen Davila, number 1. Number 2, probably si Ma'am Corina. Third, si Tita Mel. Totoo ba na muntik na kayong magkahiwalay ni Luke noong February 2025 kaya napatikto ka about being single sa Valentine's Day? Hindi. Okay.
Okay, kung sakaling may na-inlove sa yung babae, anong sasabihin mo sa kanya? Naka-drugs ka ba? Papalitan mo na raw as anchor si Cheryl Cosim. Fake news or real news? Fake news? Oh. Pero pag nagkaroon ng chance, yung sinabi, Kalad Kare at Jervy, ikaw nang papalit kay Miss Cheryl Cosim. Would you take the chance? If she steps down. Pero, hindi, siguro. Mataas ng respeto ko kay Ate Cheryl. And napakabuti niyang tao. So, kung decision niya, kung gusto niya ako pumalit sa kanya, tatanggapin ko. Pero if it's not her decision, I don't No. think so. Not this time. I think, marami pa akong kakaining bigas. Okay, ito. Rank 1 to 3. 1 being the hottest. Hottest naman to ha. Hottest. Jervy Lee, Kalad Karen, or Jervy Wrightson? Hot, one being the hottest. Oo. Siyempre, Kalad Karen is the hottest. Oo. Kasi yan yung persona na we live up for it, di ba? And then, second siguro, Jervy Wrightson. And then third, yung Jervy Lee. Ba't tayo mong lagyan ng yung pag nag-Jervy ka, lagyan mo ng bag, yung Jervy Lee bag. Para, Nakakatawa yon. para mamangging madumi ka, ako na lang lagi. Kanina pa ako dito, friend. Oh. Oo, di ba? Fresh pa rin. Okay, next question. Kung may hihiramin kang isang attribute sa mukha ko, ano ito at bakit? Parang wala. Kailangan meron! Attribute? Pwede ba wag na lang sa mukha? Yung confidence mo na lang. Ano ba Yung yan? kahit hindi ka kagandahan, confident ka. Ano ba yan? Physical nga. Physical? Halimbawa, makikipagpalit ka sa akin isang parte ng mukha. Ano dyan? Kailangan ba talaga? Ayoko. Kailangan. Wala namang iba? Kailangan. Wala, ayoko. Pinaghirapan mo, tapos bilang mapapalitan lang Oo, ng di ba? Huwag na. Uy, palakpakan niyo naman si Jervy. Oo. Correct, Jervy, hindi pa dyan natatapos ang ating sa'yo. After ng Chad interrogation, meron pa tayong Chadlenge. Since ikaw ang first Filipina trans woman na newscaster sa Philippines, magbibigay ako ng 3 keywords at yung sa 3 keywords na yun, kailangan magamit mo lang siya sa isang breaking news item. Mahihirap naman ito. Okay, first combo natin. Oh. CCTV, lovers, pusa. Pusa? Hindi, dog. Kasi sabi ko lang pusa, di ba? Ito naman, naging babae lang, nabingi naman. CCTV, lovers, pusa. Okay? At meron tayong nasagap na balita nga pala at kasama natin ngayon dyan si si Mrs. Jervy Wrightson. Jervy Wrightson, pasok. Maraming salamat, Chad, sa pulnga dito sa CCTV ng isang opisina, ang lovers na naglalampungan sa labas ng kanilang opisina. Ito raw ay matapos umangulngol o nagmiyaw ang mga pusa. At nahuli ito ng kapitbahay at sabay tumawag ng otoridad. Ano yun, nalibugat sa pusa yung dalawa. May umungol na Siguro pusa. na guys, ano bang ginagawa ng mga pusa? Nag-meow, di ba? Oo, Ba't ay, sa Tagalog meow? Hindi ko alam. Hindi. Ngiyaw? Ang cheap ng pusa nyo, ha? Ngiyaw. Ngiyaw. Ay, hirap naman ito challenge na to. Ito pa. Next combo natin. Ito. Oh. Apoy, chismis, sindikato. Kalad Karen, pasok! Nagbabagang balita, mga kapatid, kapamilya at kapuso. Kasalukuyan pong nilalangon ng apoy ang isang komunidad. Hindi po ito chismis, katotohanan po ito. Umakyat na sa alert level 4 ang sunog sa komunidad na ito dahil po sa isang grupo ng sindikatong naiwang bukas ang LPG sa kanilang tinataguan. Ang bobo naman ng sindikato na yan. Sindikato sila pero bobo sila. Ito naman. Kaya mo pa ba mag-Jervy Lee? As in Jervy Lee? Sige. Sige, try naman natin ito as Jervy Lee naman. Nagbabalita si Jervy Lee ng Ano ba yan? may kilikili, balakubak,
at dugo. Ay, kalad kari na rin din to. Kalad kari na rin, para mas madali. Showbiz News! Eto na nga, sinugod sa ospital ang sikat na komedyante at vlogger na si Chad Kinis matapos dumugo ang kanyang kilikili dahil po sa isang aksidente sa kanyang bahay. Nahulog si Chad mula sa ikalawang palapag at tumusok ang kanyang kilikili sa isang alambre. Ito po ay isang kalunos-lunos na pangyayari. Dinala po si Chad sa ospital at pagtanggal po ng kanyang piluka ay nakakita po ng balakuba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Chad po ay tuluyan pong pumanaw. Hoy! Kamatayan. Hoy! Ikatok mo yan! Hoy! Ikatok mo yan! Hayop! Tingin ka, hoy! Tingin ka, hoy! Hayop kayo! Joke lang. Binabawi ko po. Kakahoy to. Bawiin mo yun. Binabawi ko po. Ay, hindi pala. Mali po ang pagwawasto po ng balita. Si Chad po ay hindi pumanaw pagkatapos po niyang manatili sa ICU ng 3 araw. Siya po ay umalis na ng pagamutan. Tanggalin mo na yung ICU din. Magastos yun. Magastos yun. Tanggalin mo yung ICU. Diba? Sabihin mo, may dumating lang na lalaki, gumaling na. Ayan. Pagwawasto po ulit ng balita. Pagtapos pong manatili sa ICU ng ilang oras, bigla pong gumaling si Chad. Milagroso po ang kanyang paggaling dahil po sa isang lalaking nagngangalang... Okay. May palakpakan naman natin si Jervy. So, Jervy, I love you so much. So much. And thank you talaga. Maraming salamat sa iyo. Sabi nga nila, change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. At pinatunayan mo na yan ng bonggang-bongga. Saktong-sakto yung kasabihan na yan para sa iyo because you're so gorgeous. Sinimulan mo ng kahit mahirap yung pinagdaanan mo, look at you now. You're one of the most successful and prettiest transgender woman I've known. Congratulations! Sir, bayad po Mamaya. Kaya mo muna. Mag-thank you ka muna doon sa Thank sinabi you ko. very much, Yan. Chad. And always remember that I'm so proud of you with all the things that you do, not only for yourself, but for the entire community. At ang dami mong napapasayang tao, yun ang mahalaga dahil nagpapasaya ka with a purpose. Ah, Siyempre, charot lang. Ito nga, bigay na nga yung flowers. Oh, flowers. Walang yaka! Thank you, Chad. Thank you. I love Balik you. mo naman ang Ay, maayos. Ulitin mo din yung Kaya sinabi mo. namamatay ka sa balita. Teka lang. Ay, of course, everybody, Jervy Lee, flowers for you. Thank you, Chad. Congratulations. Thank you, everybody. Tatayo ka, syempre, mag-hug tayo. Plastikan ng plastikan yung... I love you. Thank you. I love you. Congratulations. Thank you.